presyohan ng Green Chick Conure ngayong 2026 dito sa Pilipinas. So, yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So sa mga naghahangad o naghahanap or nagtatanong sa mga presyohan ng mga Indian ring Green Chick Conure. So Green Chick Conure po ay ito po yung ating pag-uusapan. So ang Green Chick Conure po ay isang uri ng mga conure. So yun po So sa Green Chick Conure po ay may mga mutation. So bawat mutation po ay meron kalakip na presyo. So yun po yung ating pag-usapan. Ito po yung average price lang po mga kabi. Ibig sabihin, depende po ito sa breeder at sa seller, sa quality, sa young, age at youth at so on and so forth sa pagbabanggit ng breeder. Ang presyo ng Green Chick Conure mga kahabi sa Pilipinas ay nag-iiba. Depende sa mutation Kulay, ito yung mutation, ito yung kulay. Edad, inakay, handpid versus adult. At kung may DNA sexing certificate o leg band. So yung sexing certificate mga kahabi, ito yung result ng pina-DNA talaga natin. Hindi lang yung verbal na sinabi natin. So mayroon po yan lumalabas na talagang ipina-DNA pag yung result mga kahabi. So unahin po natin yung Green Chick Conure. Ito yung wild type. Ito yung mga normal type. So sa Green Chick Conure kahabi ay nagre-range po ito ng 3,000 hanggang 6,000. Depende po Sinabi ko muli, depende sa edad, depende sa quality. Yan po. Sa edad, yung mula sa kung handpid or hanggang adult na, adult size, sabihin ready to breed na po. So, 3,000 hanggang 6,000 po. Doon po nagre-range. At least meron na tayong idea. 3,000 hanggang 6,000 po yan. So, sunod po natin yung tinatawag na mutation na pineapple. So, meron pong Green Chick Conure na ang mutation niya ay pineapple. So, 5,000 to 6,000 naman po yung kanyang average price range. Ika nga. So, kung nakuha natin ng bababa, mas maganda, di po ba? Kung inaabila man natin na mataas, yung presyo niya, kasi yun po yung presyo ng breeder. So, ang magpipresyo po ng pineapple o yung Green Chick Conure, yung breeder po or si seller. Sa atin naman po, average price range po ito. Dito po naglalaro ang presyo. So, sunod po natin ay yung yellow-sided mutation ng Green Chick Conure. So, nagre-range din po ito ng 5,000 to 6,000 ang yellow-sided na Green Chick Conure or yung tinatawag na GCC. Yung sunod po yung cinnamon. Cinnamon, ganun din po ang price niya, 5 to 6,000 po. Nagre-range mga kahabi Kung makukuha natin ang handpid, siyempre bababa yan. Kung nakuha natin yung adult, either na 6,000 or tataasan niya pa. So yun po ang nagiging average price range po ng cinnamon. So yun po mga kahabi. So sa handpid, tame babies mga kabi, pag sinabing yung tame, yung nasanay na po sa paghahandpid, mas mataas siya ng konti mga kabi ang presyo kumpara sa parent race. Yung parent race naman po mga kabi, ito yung binuhay ng magulang, hindi po natin sila na handpid o breeder is sa aviary. Yung breeder stock dahil sanay sa tao at mas madaling alagaan bilang pet. So, yung mga handpid, medyo mataas ng konti yan kumpara sa parent race. Kasi, ang rason ng handpid ay madaling alagaan at sanay sa tao. Sa DNA sex naman, karaniwan nagdaragdag ng 300, 500 sa presyo para sa DNA certificate kung male or
female. Kasi dito sa green chick conure mga kahabi ay napakahirap din i-identify ang kanilang gender through visual or through ka pa, mahirap din yun. Minsan sinasalat daw, may mga palatandaan, may hirap din po. So, merong karagdagang idinadagdag para sa DNA. Yung iba naman, mga kahabi, doon sa mga breeder, ay include na yung kanilang DNA sa price ng kanilang binabanggit. So, depende yan sa breeder. So, mas mainam na liliwanagin natin kung makikipag-deal tayo sa kanila. Ito pa, mga kahabi, kung proven breeder pa, ang mga parents ay nakapagpalabas na ng inakay ay mas mataas ang halaga. So yun po kung breeder pair pa, ang presyo na bibili natin ay mataas ang halaga nito dahil nakapagpalabas na sila. Ibig sabihin, proven na po. Pero yung binabanggit lang natin ay per piece po ito, bawat peraso Hindi wala po tayong breeder na pag-uusapan sa ngayon. Ang ating tatalakayin lang ay yung mga presyo per piece ng bawat green chick conure. So yung sunod po natin na papanggitin ng mutation ng green chick conure, ito yung tortoise. So ito po, napakaganda rin po ng kulay nito. Ito ay medyo nagbabago na, yung asul-asul na ang kulay nito. 6,000 to 8,000 na po yung presyo nito. So tumataas na rin po yung presyo niya dahil magandang mutation din po itong tortoise. Yung sunod po natin yung pineapple cinnamon. So dalawang combination na po ng kulay itong pineapple cinnamon. Kung yung una nabanggit natin na pure pineapple lang at yung pangalawa ay yung cinnamon, pure cinnamon kulay lang, ngayon dalawang kulay na po ang nagsama or yung dalawang mutation na po. Pineapple cinnamon, ang range niya po ay 6,000 to 9,000 bawat isa po At depende pa po yan sa edad mga kahabi. Ang sunod naman natin na mutation, ito yung pang-pitong mutation natin sa green chick conure. Ito yung tortoise yellow-sided. So dalawang mutation po. Uli, tortoise at saka yellow-sided. So nagre-range po siya ng 7,500 to 9,000 pesos po bawat isa. So yon ang mga mutation. So meron pa yung dilute. Yan, maganda rin pong mutation po ito. Ang dilute po ay nagre-range ng 8,000 hanggang 10,000 bawat isa po. So ito yung sinasabi nila na high mutation na mga kahabi na sa green chick conure. Ito yung mint, isa rin po sa high mutation na tinatawag nila. Nagre-range po ito ng 12,000 to 16,000 pesos po bawat isa. Depende pa po yan sa edad or sa kung ilang buwan, kung ang i-out ng ating breeder. So yun po, nag-range po ang mint ng 12,000 to 16,000. Sa moonchick po mga kahabi, isa rin po ito sa high mutation ng green chick conure ay itong nagre-range po ito ng 18,000 to 20,000 bawat isa po. So sunod po yung sun chick. So ito isa rin po sa napakagandang mutation ng green chick conure, itong sun chick. At nagre-range po siya ng 10,000 to 15,000 pesos po. So meron ding mutation na high red. Nagre-range po ito ng 6,000 to 8,000 po mga kahabi. So sa high red po, merong itong nai-include po rito yung pineapple. Meron tayong pineapple na high red. So yung pineapple, nagre-range siya ng 5,000 to 6,000. So pag may high red na po na pineapple, medyo tataas na rin po yung presyo. So yun po, nagre-range siya ng 6,000 to 8,000 or more. Depende po sa pagka-red, pagka-dami ng red. Ganun din po sa sunchick. Pag high red, sunchick high red ay mas mataas din rin po yung presyo niya mga kahabi. Maaring 15,000 hanggang 20,000 na po yan. Pero yung sunchick na normal lang ay 10,000 to 15,000.
pesos po siya. Pag high red na po, 15,000 hanggang 20,000 or 25,000. Depende pa po yan sa breeder mga kahabi. So, yun po yung ating average price range ng mga green chick conure mutation. So, hope mga kahabi, meron tayong natutunan o nakakuha tayo ng idea regarding po sa presyohan ng green chick conure as of third quarter na po tayo ng 2026. So, meron pa mga mutation mga kahabi dito sa ating talakayan is dito sa green chick conure yung split. So, yan po ito po ay pag-iingat, paalala lang pag sinabing split. Dahil pag sinabing split po ay hindi po ito nakikita visually. Hindi natin nakikita yung mutation sa ibon. Pagkos ito po ay nakakarga doon sa isang ibon. Ano ibig sabihin? Halimbawa, yung pineapple natin, nakikita natin na visual pineapple siya. Pero pag sinabi ng breeder na split siya sa cinnamon or split siya sa yellow-sided or split siya sa dilute, ay hindi natin nakikita yung pagka yellow-sided, yung pagka dilute or yung pagka cinnamon. Pagkos meron siyang karga dahil yung po doon sa parents na pinagpares kaya nagkaroon po ng split. So kailangan siguraduhin na yung magsasabi ng split ay trusted. Yung magiging katransaksyon natin, yung breeder or si seller ay alam niya yung history ng ibinebenta niyang merong split para sigurado po at alam natin yung parents na pinagmula nila. So yun po mga kahabi, pag merong sinabing split, siyempre dadagdag ang presyo niyan doon sa regular na mutation dahil meron siyang hidden mutation or hidden genes na nakakarga kaya meron siyang split. So mag-ingat din po tayo sa nagpo-post ng mga sinasabi na may split dahil yun po yung hindi naman natin sigurado na yung kinakarga niya na ay nandoon nga kasi hindi nga natin siya makikita visually. So yun po meron pa yung sinasabing possible, yung possible ay yun ang medyo mas mahirap. Yung split na po ay medyo may kasiguraduhan pero yung sa possible o yung ay medyo malabo dahil posible nga sabihin possible. Doon pa lang sa word medyo mahirap na. So dapat kilala talaga natin yung breeder at si seller. So yun po mga kahabi, doon din po sa yellow-sided, kung merong split ay medyo may dagdag din po ang presyo. Sa cinnamon, kung merong split din po ay mayroon din po yung karagdagang presyo. Pero yung double na mutation ay pineapple cinnamon ay nakikita natin yan visually. Pag pineapple cinnamon tapos sinamahan pa ng split ay medyo magtataas din po yan ng presyo. Kung nyari, halimbawa ang pineapple cinnamon ay nagre-range ng 6,000 to 9,000, pag sinamahan pa ng split ay dadagdag po yan ng presyo. So yun po mga kabi, yun lamang po yung ating paglilinaw doon sa split. Hindi po ito nakikita visually yung split or yung genes na nababanggit ng breeder at si seller. So yun po ay isang paalala lang na kailangan siguraduhin at kilala natin yung ating nakakausap kung tayo ay mag-aabil ng ganitong uri ng mutation na green chick conure. Thank you. So yun po. Ito po, baka nagtanong ang ating mga kahabi kung saan ko nabase itong mga presyo ng mga green chick conure. Ito po ay napagtanungan natin sa mga breeder at sa seller na ating napagtanungan or na i-share nila sa atin yung kanilang mga presyo. So nais ko rin pong i-share sa inyo para magkaroon din po tayo ng idea kung sakasakaling mag-avail tayo or meron tayong mapagtatanungan. Dahil marami rin po mga kahabi na nagtatanong sa atin
regarding po sa presyohan ng Green Chick Conure. So ito po ay sharing lang po sa atin, sa bawat isa po sa atin. So muli, ulitin natin mga kahabi ha, ang presyo ng Green Chick Conure o yung GCC sa Pilipinas ay nag-iiba depende sa mutation. Ito yung kulay, depende sa edad, sa inakay, sa handfeed versus sa adult. So mula inakay, handfeed, yung young at saka yung adult at saka yung breeder at saka yung proven ay nag-iiba-iba po yan sila. Yun po mga kahabi ha. At kung may DNA sexing certificate pa o may leg band ay nag-iiba rin po yung presyo or minsan ini-include na nila. Ang hunted tame babies ay mas mataas ang konti ang presyo kumpara sa parentage sa aviary or sa breeder stock dahil sanay sa tao at mas madaling alagaan bilang pet. Yun po yung mga handfeed. So yun po mga kahabi. Yung iba naman nagbebenta ng mga Green Chick Conure ngunit walang DNA. Tayo mag-a-additional pa tayo ng payment para sa gender na gusto natin. So yun po mga kahabi. Sa mga breeder, mas mataas po ang presyo ng mga breeder. Sa mga proven, sa mga basal pair, mas mataas po sila ng kaunti kumpara doon sa individual prices. So hope nagustuhan niyo po yung ating talakayan, yung ating sharing mga kahabi dito sa All-in Aviary at iba pa. At kung gusto niyo yung ganitong video regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa presyohan ng mga Green Chick Conure ngayong third quarter ng 2026. Mabuhay and God bless! So shoutout din po muli mga kahabi sa ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta sa mga silent viewers dyan. Shoutout po sa inyo at shoutout po sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa ating YouTube channel All-in Aviary at iba pa. Thank you for watching!